voltmeter, pag-ulit natin tataas yan, 40.8. So good morning guys, ito na yung part natin dito sa may Honda Wave 110. So napandar na nga natin. So yung nag-convert sila ng DC, dito ay naka AC drive naman tayo. So wala silang ginawa, basta nag-plug lang sila ng DC operated na CDI. So nagkaroon ng problema, sinira pati yung kanyang regulator. So ang gagawin naman natin ngayon, binalik na natin doon sa balik na nga natin doon sa kanyang primary, binalik natin sa AC drive. So ang gagawin na lang natin dito ay full wave natin. So ayan, kakalisin natin itong magneto cover. So panoorin ninyo mga idol at step by step tuturo ko sa inyo kung paano pag-full wave ng Honda Wave. So kung babago ka pa sa aking YouTube channel, paki-subscribe, like and share at paki-hit yung ating bell button para ma-notify nyo pa yung mga video kong i-upload. So tara. So guys, para ma-full wave natin to, so kakalisin natin itong kanyang magneto cover bago itong sa kanyang sa cambio, saka ito yung kanyang sa sprocket cover. So kalisin lang natin mga idol. So ito na guys, nabaklas na natin yung kanyang magneto cover. So makikita nyo, ito yung kanyang stator ng Honda Wave. So pag-aralan lang natin mga idol. So isa nga itong AC drive, yan yung may balot na malaki mga idol, yung itim, yan po yung ating primary coil. So dito sa lahat po ng full wave mga idol, hindi na po, ang tinatanggal lang po dyan ay itong kulay yellow. Dito po yung naghahati. So ito nga po mga idol ay naka half wave pa. So ang gagawin natin dito ay full wave natin. So itong puti, yan, huwag nyo na yan gagalawin. Ito lagi nagalaw dyan. So tatanggalin nyo lang dito sa pagkakahinang nya, bago dito sa kanyang ground. Itong ground dyan mga idol. So tatanggalin nyo din ito at pagsasamahin nyo yung dalawa. So baklasin lang natin mga idol at ating hihinangan, magdudugtong tayo ng wire para mapagsama natin yung dalawa. So ayan mga idol, natanggal na natin yun sa kanyang ground. Poploaded nga natin to sa ground. So ito mga idol ay mertong coated pa yung varnish nya. So tatanggalin nyo to, yan, gaganyanin nyo lang para matanggal yung kanyang pinakapintura para kapitan ng ating panghinang. Kung hindi nyo po yan tinanggal ay hindi po yan kakapitan ng panghinang. Palabasin nyo yung sadyang tanso nya. So itong dilaw natanggal na din natin mga idol to. Ayan, duduktungan na lang natin yan mga idol. Ayan. So okay mga idol, ayan yung ating ground. So yan, nakat na natin, nahinangan natin, nilagyan natin shrinkable tube bago duktong tayo ng mixing wire at pinagkapit natin itong kanyang magnetic coil na ground at saka itong kulay yellow nung ating sa lighting ng ating stator. So yan mga idol, babalik ko na lang ulit dito at dito naman tayo sa may kanyang socket. So may tatanggalin tayo dun mga idol na yung itong ang kulay white at saka yellow para makapag-convert na tayo ng sa ating regulator na pang full wave. So balik ko lang to mga idol. So okay mga idol, yan ay balik na natin yung magneto cover. Sama yung ating pinul wave sa stator. So dito mga idol, kakalasin natin tong socket na ito. Yan.
So dito mga idol, yung kanyang yellow white, tatanggalin natin yan mga idol sa socket. So ito mga idol, natanggal na natin yung kanyang white. So yung yellow tatanggalin din natin mga idol yung yellow. So yan, nabubulol pa. So ito na mga idol, natanggal na natin yung kanyang sa stator, yung kanyang charging system, white and yellow. So dito naman tayo mga idol sa kanyang OBD na pang full wave. So ikat na natin ito mga idol. So dito mga idol, yung kanyang orange at saka yellow, balatan lang natin to. Dito mga idol, balatan lang natin tong kanyang yellow. So okay, nung mabalatan na natin itong mga idol, yung kanyang white and yellow, so mag-extend tayo ng wire dito mga idol, dahil ang kanyang socket ng regulator ng Honda ay nandito sa may parting sa rear ng kanyang hulihan ng motor. So dito mga idol, wala ng problema, kahit pa yan ay magkabaliktad, wala pong problema yan. So balutan lang natin mga idol ng tape. So ayan mga idol, nabalutan na natin tong ating in-extend na wire. So kaya hindi na natin tinanggal tong kanyang terminal mga idol. Kung gusto nyong ibalik sa stock yung regulator, so babaguhin nyo lang ulit doon sa magneto, ibabalik nyo yung dating connection at magagamit nyo pa itong terminal pin sa stock. So yan mga idol, balutan lang uli natin ng electric tape to. So ayan na mga idol, so medyo mataba lang siya gawa ng kanyang terminal pin. So secure lang natin to mga idol para magandang tingnan ang ating wiring. So pagagapangin natin yung wire dyan. So dito sa kanyang pang full wave na regulator mga idol, so dito nyo i-connection isang orange at saka isang yellow. Problema, so kahit alin dyan mga idol ay wala yung so yan mga idol, na pagkaduksong na natin, pagduktong na, so shrinkable tube. Oh, sorry, nagalawang camera. So dito sa orange na kanyang pang full wave at saka itong isang linya natin nang galing ng ating regulator, so i-connection nyo din dito. Wala pong problema yan kahit po magkabaliktad mga idol, okay lang po yan. So yan, shrinkable tube. So okay, dito may tatlong wire na lang tayo natitira mga idol, yung kanyang green, red at saka black. So dito naman tayo mga idol sa kanyang socket na regulator mga idol. So dito dalawang connection lang kukuhanin natin dito mga idol. Dito lang red at saka itong green. So saka yellow pala, saka yellow ito mga idol, at para maging battery operated yung ating headlight kung may headlight man. So sa kaso nga nito wala naman siyang headlight,
So pag naisipan mo nung may-ari na magpakabit ng headlight, so hindi na siya mahirapan. So balatan ko lang mga idol. So red ng regulator at saka red ng ating socket ng regulator ng Honda, color coding lang. Pagkapitin nyo mga idol, red to red. So lagyan lang natin ng electric tape. So green, so may 2 wire na lang ito mga idol. Green ng pang full wave at saka green dito sa socket ng Honda Wave. Color coding lang mga idol, pagkapitin din natin yan. So ayan, lagyan lang natin mga idol ng tape. So ito na mga idol, ito importante, ito yung kulay black. So black ng ating pang full wave at saka yellow ng ating socket ng Honda Wave. Pagsasamahin natin yan mga idol, at kailangan natin mag-extend ng wire. So isasama din natin dito at magko-connection tayo sa accessories wire ng Honda Wave, at para makontrol yung ating charging system at makaiwas tayo sa pagkasira ng battery o paglobo ng ating baterya. So mag-extend tayo dyan ng wire at pagagapangin natin dito at hahanap tayo dito mga idol ng accessories wire ito. So magko-connection tayo dito. So extend lang tayo mga idol ng wire dito. So guys, finally ito na yung ating finish project sa part 2 ng ating Honda Wave 110. So hindi ko na naipakita sa inyo kung yung ating in-extend na wire doon sa may dilaw at saka doon sa kulay black ng ating pang full wave. So kailangan natin nga mag-extension ng wire na mahaba papunta dito. So dito ako nag-connection, mahanap ako ng ACC. Ang ACC ng Honda ay black. So pinagsin na lang natin mga idol yung video, so para hindi humaba. Ito na yung finish project. So hindi natin tayo nag troubleshoot. Sa pagka troubleshoot naman mga idol, may video ako nyan na pagka na full wave nyo, yung dalawang wire na pink at yellow na galing na ang ating stator. So kailangan yung pagka troubleshoot nyo, naka alligator kayo ng negative. So dapat hindi umilaw, iilo lang yon pagka yung dalawang galing magneto, yung alligator nandito sa isang linya, at sa kahit alin daw mga idol, at yung isang linya yung ating pang test light. So yung pag umilo yon, ibig sabihin ng goods. So ito mga idol yung ating project. So inayos ko na mga idol yung wiring hanggang dito. So ito, nagparipa tayo ng pailaw dun sa may-ari nito. So wala to sa usapan namin. So papasko ko na sa kanya ito. So yeah, inayos natin lahat ng wiring. So may relay yan. Kasi nga mga idol, wala man lang kailaw-ilaw, wala ding stoplight. So may flasher naman, wala nga din siyang headlight, wala ding busina at wala ding starter. So ito, kung bagong battery nito mga idol, madali na lang to. Inayos ko na rin ang connection. So dito, pagpapalit lang tayo ng switch para mag-trigger, para mapaandar yung ating starter motor. So nalinis ko na rin yan. So nag-pre na rin tayo ng tune up, at saka naglinis na rin tayo ng carb. So yun, full package ang ginawa natin. So makikita nyo mga idol, yan ang voltmeter. So sira ang battery. So hindi natin paghahanapan to na maabot yung 14 mahigit 14 mahigit mga idol, kasi nga walang pumapasok dito sa kanyang battery at sira na. So yan, naka ignition switch tayo, naka-on na. So may neutral na malabo. So pandarin lang natin mga idol. So yan mga idol, kung mapapasin nyo, hindi accurate yung kanyang
Voltmeter, pag-unit natin, tataas, yan, 40.3. So pag inalpasan natin mga idol, yan. So natesting ko na rin yung mga idol kanina, bitawan naman natin to, pinatay na natin, hindi rin talaga siya nag-charge. So umabot siya ng 12. So pakita ko sa inyo. So testingin natin pa ilawin. So ayan mga idol, oh. Basta ganyan tuloy-tuloy ang bagsak, ibig sabihin niya mga idol, okay yung ating ginawang full wave. Ang problema itong kanyang battery, kasi hindi siya nagre-receive ng galing ng ating regulator na output. So ayan, binuhay ko yung ilaw, ginawan ko na siya ng pansamantalang headlight. Yan, yan mga idol. So tatlong purpose na rin, malakas, mahina, blinker. So malakas. So paandarin uli natin mga idol, tataas uli ang yung reading ng voltage makukuha natin. So ayan mga idol, okay yung ating ginawang puloy. So patayin natin yung kanyang ilaw. So yan, accurate din siya, maintain yung kanyang pag-angat. So ibig sabihin hindi pumapasok dito na voltahe na galing ng ating regulator na output 12 volts. So papunta dito sa ating positive ng battery. So yan, so may problema lang yung kanyang battery quality, pero okay na yan, good na goods na yan. So yun lang mga ito, sana may natutunan kayo. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe, pakilike, pakishare at pakihit yung ating notification bell para maging updated pa kayo sa aking mga video i-upload. Kaya mga idol, okay, alright, peace.